bakit mo ako pinabayaan? Marami, Kuya Min, na ang nagsasabi na ang Panginoon Jesus ay hindi Diyos. No? Kaya sabi niya, nakita ninyo, pinabayaan siya ng Diyos. Pero mapapatunayan din natin dito, sa binasa mo, na pinatunayan naman ng kapitan ng mga Romano na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Para bagang nabubulagan sila sa kanilang pag-iisip. Parang doon lamang nila binabase yung kanilang kaisipan doon sa sinabi ng ating Panginoong Yesus na bakit mo ako pinabayaan. Tunay nga ba na pinabayaan ng Diyos ang ating Panginoon? Hindi, Kuya Men. Hindi po mga ginigiling namin tagapakinig. Sino ang nagpabaya sa Kanya? Yung mga taong tinulungan niya, yung mga taong binusog niya, yung mga taong pinagaling niya, lalo't higit, yung mga taong Kanyang pinagkatiwalaan ang Kanyang mga alagad. Kung makikita mo rito, Kuya Min, sa Ebanghelyong binasa mo, ang nandoon lamang ay yung dalawang Maria at saka si Salome. No? Dito makikita at yung ibang mga sumusunod sa ating Panginoon na hindi siya iniwanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nandun sila sa malayo, nakatingin sa kanila. Pero hindi sila makalapit dahil natatakot sila sa mga eskriba at pariseo. Pero anong ibig kong sabihin, Kuya Min? Hanggang ngayon, pinababayaan natin ng Panginoon. Sa sandaling tayo ay natatakot. Sa sandaling tayo ay umiiwas sa mga responsibilidad na dapat nating isagawa bilang mga anak ng Diyos. Lalo't bilang mga Katoliko. Kuya Min, anong ibig kong sabihin? Marami sa ngayon, marami, na mga dating mga Katoliko, na hindi nila na isabuhay hanggang sa huling sandali ng buhay nila. Hindi na sila makasunod. Bakit? Dahil naligaw na sila ng landas. Pero dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, makikita natin ang dalawang Maria at saka si Salome at yung ibang mga alagad o yung mga nakarinig sa salita ng Panginoon na tumimo sa kanilang kaisipan at puso hanggang sa huling sandali ng buhay ng ating Panginoon ay nandoon sila. Kuya, maraming pinagpala ang Diyos. Maraming pinagpala ang Panginoon. Lalo't higit nung sila ay nasa Katoliko. Pero ngayon, unti-unting umaalis. Hindi sila makapagpasensya sapagkat dinadanas nila ang kahirapan. Sana, huwag nating pabayaan ang Panginoon. Dahil katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Kuya Min, nagtayo siya ng isang iglesia hanggang sa huling sandali ba ng buhay natin. Hindi natin hiwalayan. Katulad ng ginawa ni Maria Magdalena na pagkatapos na siya ay palayasin yung 7 demonyo sa kaniyang katauhan ay hindi na humiwalay sa kanya. Sana tularan natin itong mga taong ito na hanggang sa huling sandali ng ating buhay ay nandyan tayo sa kandili ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Marami sa ngayon ang naghihirap. Marami sa ngayon ang nagpapabaya. Marami sa ngayon na sa konting paghihirap ay pati yung kautusan ng Panginoon ay kanilang winawasak. Halimbawa ngayon,
may gustong may bill na gustong maipasa sa Kongreso. Ano ito? Ang papatay sa kalayaan ng mga sanggol upang hindi na magkaroon ng buhay. Bakit? Dahil sa paghihirap. Kuya Ming, ganito ang mga taong pinagaling ng ating Panginoon. Ganito ang mga taong binusog ng Panginoon. Ganito rin ang maraming nakakapakinig sa Kanya. Pero noong paghihirap na, wala na sila sa Diyos. Natakot na, katulad ng mga pagkatakot ng mga ibang namumuno sa ating Kongreso. Naibig nila na huwag nang mabuhay ang itinakda ng Diyos na dapat mabuhay. Parang kinikitil nila ang buhay ng tao. Kuya Min, sila kaya noong dapat na ipanganak sila, na ipaglilihi sila, kinontrol kaya sila ng Diyos? O kinontrol kaya sila ng kanilang mga magulang? Matutuwa kaya sila. Kuya Min, napakaganda ng topic na ito. Pero lalo akong nagandahan doon sa sinabi mo kanina, na yung napansin mong nagawa ang tabing ng templo. Alam mo, kuya, ano bang sagisag noong tabing na yon doon sa templo? Sagisag na ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng ugnayan sa tao at sa tao. Ito ay naging sagisag ng magkasala ang ating mga unang magulang. Kaya nung maparusahan sila ng kamatayan, nagkaroon na ngayon ng tabing, nagkaroon na ngayon ng distansya, nagkaroon na ngayon ng pagkakataon na ang Diyos ay hindi na nila makikita. Pero noon, nung hindi pa sila nagkakasala, ang una nating mga magulang, Kuya Ming, malaya silang nagkakakita. Malaya silang nakakapag-usap. Ngayon, hindi na. Sapagkat ang maaaring kumausap sa kanila ang itinilaga ng Diyos na mga saserdote o pare ng panahon na yon, ang siya lamang pwedeng pumasok sa dakong baral at sa dakong kabanal-banalan. Ito, Kuya Ming, ang dahilan. Nagkaroon ngayon ng paglayo ang tao sa Diyos. At kailanman, ang Diyos hindi lumalayo sa tao. Kaya nagkaroon ito ng tabing. Pero noong mamatay ang ating Panginoon, nagawak ito. Tanda ng pagbabalik ng tao sa paningin ng Diyos. Tanda ng tao ay pinatawad na siya ng Diyos ng dahil sa ating Panginoon. Kuya Ming, mayroong isang napakaganda sa Ebanghelyo ni Mateo. Basahin mo upang lalong maliwanagan ang ating mga kapatid, upang mailarawan nila na yung binasa mong ito ay napakaliwanag kay Mateo. Mateo chapter 27, Kuya Min, verse 45. Basahin mo upang lalong maliwanagan ang ating mga kapatid. Ganito po ang sinasabi sa Mateo chapter 27 verse 45. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan,
at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod